Samantala, pagkatapos ng panukalang batas ni Senador Robin Hood Padilla, si Senador Raffy Tulfo naman ang may balak ngayong maghain ng panibagong legal measure para sa drug testing ng mga opisyal ng pamahalaan. Pagsisiguro niya, hindi magiging labag sa batas ang kanyang bersyon ng panukalang random drug testing. Narito ang report. Magmula nang pumutok ang issue ng umano'y paggamit ng marijuana sa loob ng Senado, kanya-kanya na nang naging hakbang ang mga senador upang itaguyod ang kalinisan at integridad ng mataas na kapulungan. Sa parte ni Senador Raffy Tulfo, voluntaryo na siya maging ang lahat ng 54 na staff ng kanyang opisina na sumailalim sa drug testing nitong Miyerkules. Sakali man aniyang magpositibo siya sa drug test, magbibitiw siya sa kanyang pwesto bilang senador. Kasunod nito, nakatakda namang maghain si Tulfo ng isang panukalang batas na nagsusulong ng random drug testing sa lahat ng mga nakaupong opisyal ng gobyerno sa bansa. Sa niluluto niyang batas, layo niya ang institusyonalisasyon ng random drug testing para sa lahat ng incumbent elective at appointive officials sa bansa. Sa pamamagitan aniya nito, mas mapapatatag at maitataguyod ang integridad at pananagutan ng pamahalaan. Bukod aniya sa pagpapanatili ng tiwala ng publiko, ang hakbang na ito ay malinaw ding mensahe na walang lugar sa serbisyo ang mga sangkot sa ilegal na droga. Bago si Tulfo, nauna nang ihain ni Senador Robin Hood Padilla ang Senate Bill No. 1200 o ang Drug-Free Government Act na layong i-institutionalize ang taunang mandatory drug testing sa lahat ng mga opisyal ng pamahalaan, maging ang mga kakandidato para sa isang posisyon. Ang panukalang batas na ito agad na tinanggihan ng Malacanang bilang ito umano ay unconstitutional, alinsunod na rin sa naging desisyon ng Korte sa Social Justice Society versus Dangerous Drugs Board noong 2008. Itinatakda ng nasabing SC ruling na labag sa batas ang mandatory drug test sa mga election candidates. Ngunit paglilinaw ni Tulfo, isa sa alang-alang niya ang naging hatol na ito ng Korte at sisiguraduhin hindi nito malalabag ang isinusulong niyang panukala. Para sa EuroTV News, Mia Layagin sumasaludo sa bawat Pilipino.